Anthony Davis at Klay Thompson, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Mga top centers daw sa NBA, masyado daw dinodominate si Anthony Davis ngayong season. Ang una na nga daw ay nang makalaban nila ang Denver Nuggets sa opening night, na kung saan ay maganda pa ang ipinakita ni Anthony Davis sa first half. Nagumawa nga ito ng 17 points kaagad. Pero nalimitahan na nga ito ni Nikola Jokic pagdating ng second half at naging scoreless nga dito si Davis. Habang si Nikola Jokic ay nakagawa kaagad ng triple-double ng laban na yun, 29 points, 13 rebounds at 11 assists. Habang sa naging laban naman ng Lakers sa Sacramento Kings, ay back-to-back nga silang tinalo ng kupunan nila De'Aaron Fox at Domantas Sabonis. Nasa ikalawang game nga nila laban sa Sacramento Kings ay off-night itong si Anthony Davis, na meron nga lang itong 9 points at 9 rebounds. Habang si Domantas Sabonis ay gumawa naman ng 29 points, 16 rebounds at 7 assists. At ang malupit pa nito ay never pang nanalo si Anthony Davis kapag kalaban niya si Sabonis. Sumunod naman ay ang naging laban nila sa Miami Heat. Alam naman natin na nagtamo ng injury itong si Anthony Davis ng laban na yun, kaya inilabas ito sa laro. Na 9.6 rebounds at 4 assists nga lang ang nagawa noon ni Davis. Kaya naman sinamantala rin ito ni Bam Adebayo at gumawa naman ng triple-double, 22 points, 19 rebounds at 10 assists. Samantalang nang makaharap naman ng Los Angeles Lakers noong isang araw ang Philadelphia 76ers, ay wala nga silang nagawa sa opensa sa duo nila Tyrese Maxey at Joel Embiid. Matapos silang matambakan ng 44 points sa score na 138-94. Na malinaw din na na-outmatch si Davis laban kay Joel Embiid pagdating sa opensa. Lalo at nakagawa nga lang itong si Anthony Davis sa laban na yun ng 17 points, 11 rebounds at 2 assists. Habang si Joel Embiid ay meron namang 30 points, 11 rebounds at 11 assists. Kaya nakakabahala daw ito para sa Lakers dahil hindi kaya ni Anthony Davis na malimitahan ang kanyang kalaban na elite na mga sentro. Inconsistent kasi ang performance ni Anthony Davis, nitoringan pa naman daw ito na isa sa mga best defensive player sa NBA. Kaya kailangan daw patunayan ni Davis na kaya niyang pigilan o malimitahan ang mga best center sa NBA. Lalo at bukod kay LeBron James ay sa kanya pa naman nakaasa ang kanilang kupunan para manalo sila ng NBA championship. Samantalang Stephen A. Smith, iniisip naman na ang Los Angeles Lakers daw ang perfect na destination para kay Klay Thompson. At maganda nga daw itong makasama ni LeBron James. Kaya mas maganda daw kung kunin ng Lakers itong si Klay Thompson, lalo at naghahanap din naman daw sila ng pangatlong star player. Napanigurado daw na mas lalakas ang opensa ng Lakers dahil sa pambihirang shooting ni Klay Thompson. Inaasahan din kasi mga idol na iti-trade ito ng Warriors. Lalo at nag-e-struggle din naman ito ngayong season at nasa expiring contract na rin naman ito. Nakasalukuyan pang ang nagkakaroon ng negotiation sa kontrata ni Klay sa pagitan ng Warriors. At kapag hindi nga sila nagkasundo ay possible talagang mauwi si Klay Thompson sa isang trade bago ang trade deadline. At dito na nga maaaring pumasok ang Lakers para i-offer ang kanilang young players na may kasama pang draft picks. Napanigurado daw na si Klay Thompson na ang pinaka-shooter na naging kakampi ni LeBron sa kanyang buong career. Kahit nakasama pa nito sila Ray Allen, Kyle Korver, J.R. Smith at Kevin Love, ay mas nag-standout daw talaga ang unique skill set na meron itong si Klay Thompson. Na bagamat nag-struggle daw ito ngayong season na meron nga itong below sa 40% beyond the arc, ay panigurado daw na muli itong tataas sa 40% pag napunta na ito sa Los Angeles Lakers. Dahil doon ay kailangan daw talaga nila ng katulad ni Klay Thompson na isang sharpshooter. Kaya bagay na bagay daw talaga itong kasama nila LeBron at Davis bilang third star ng kanilang kupunan. So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.